Right, so nag-brown out ka diyot for 30 minutes, so continue ta. 30 minutes. No, actually 15 minutes ra kay nasugod man ta 15. Yeah, 38. Mga 20 minutes. Okay. So ang atong gistoryahan ganiha unsa ganito? 1 John 1:8. The word sin here is singular and it is noun feminine singular accusative. Okay? Sa verse 1 of chapter 2, naghisgot siya diri og sin gihapon apan singular, but it is verb. Ara, verb second person, Greek aorist subjunctive. Okay? So nga diri, my little children, I write these things unto you that ye may not sin. And ang sunod ng sin diha, but if any man sin, it's still verb. Means nga action word, gibuhat siya. Okay? Unsa atong giingon ganiha? Singular, and as long as dili siya verb, it is an old sin nature ang gisgutan. Are we clear? Singular, meaning sin, wala siya s, sins, sin, and then dili siya verb. Paano nimo may balaan nga dili siya verb? Kung diri sa ato ang Greek, makita na to. Pero sa English word, dili nimo makitaan. Okay? Sa Greek, makita nimo. Okay? Pero nga ako ang Bible te ayag nga natin. Kung wala kay interest nga magklase, then dito. Okay? Dili sa area diri sa mga tao nga dili interesado magtuon. Naklaro na nato? Sa ganito ato ang giingon ganiha? Kung singular, dili verb, asa nimo may balaan nga dili sa verb? Dili sa ato ang program or sa Greek nga manuscript may balaan nato kung kung verb ba siya kung dili. Okay? Alright. It means unsa siya? Old sin nature. Okay. Now, kung singular, unya verb, unsa man siya? Action word, it means personal sinning. Okay? Now, let's continue. Unsaon na to karon pag-translate ang 1 John chapter 1 verse 8. Palihog ko open sa imong Bible, Froy. 1 John chapter 1 verse 8. Okay, yun siya dia. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. And based sa ato ang understanding karon, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Now, based upon sa ato ang gistorya ganiha, unsa na siya diha gani nga sin? Is it noun? Is it verb? Is it singular? The answer is yes, singular. Now, kung singular gani, unsa gani atong timan-an? Kung noun siya, ibig sabihin sin nature. Kung verb siya, unsa gani? Personal sin. Now, paano nimo mahibalaan nga noun siya or verb? Adto ta sa ato ang Greek nga manuscript para mahibalaan nato. Og makita nato diri sa Greek nga it is noun, no? Busa, kung nag-ingon kita nga noun na siya, it means nga unsaon na nato na siya karon pagbasa. If we say that we have no old sin nature,
we deceive ourselves, giilad na to atong kaugalingon, nga naman, tungod kay, after kita naluwas, doon na paghihapon tayo old sin nature. Okay, thereby doon na buhat sa sin. Ingon siya din ha, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Og wala kanato ang kamatuoran. Naasa man na siya nabasing ang kamatuoran? Sa pulong sa Dios. Ingon sa pulong sa Dios, singular, daily verb, that's old sin nature. Okay? Ingon ka nga wa kay old sin nature, unsa may ingon niya diya? Imong giilad, imong kaugalingon, kay ang tinuod naa. Okay? So dako kay ni siya nga punto ngadto sa mga tawo nga nagatuo nga wala na sila old sin nature after sila na save. Okay? Daghan kayo nga mga believers nga nagatuo after salvation wala kanay old sin nature. Ang verse 1 John chapter 1 verse 8 is very clear. Okay? Ang kalahian niya na is ang nasa 1 John chapter 2 verse 1 regarding that ye may not sin. That's action word. Okay? Action word. It means singular nga action word. It means personal sin. That you will not do personal sinning. And if any man do personal sinning, we have an advocate to the Father, Jesus Christ the righteous. Continue. Ato na ta karon sa verse 9. Unsa man na karon ang diferensya regarding sa 1 John chapter 1 verse 9. Now, ang 1 John chapter 1 verse 9, palihog kong tanaw. If we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive our Unsa to imong gibasa ganiya? Is it sin or sins? sins. Plural? 1-9. 9. If we confess our sins, 8, okay? Singular. Diya sa kwan, diya sa 9. sins. Sins, plural. Okay? Ang plural nga sins, wala na'y lain pangunaw-naon, dili gina siya mahimong old sin nature. Nga naman, tungod kay, plural na siya dayon. Okay? Muna siya atong timanan with regards sa word nga, sin nga makita ni mo diya sa Bible. Okay? Sa Greek, dinhi, ang word diya nga sins is noun, apan, plural. If the word is noun and is plural, the word sin is a noun and yet it is plural. It talks about what? Sin nature. Ha? It's personal sin. Okay? Good. Okay? Mayo kay nagmata pa din mo gamay. Si Froiland na siya mangot sig tanaw. Paminaw, no? Paminaw. Dili pa siguro ka kayo interesado for the moment ini nga mabutang. But I can guarantee, maminaw lang ka, by the time nga mahimo na ni siya nga puslanon sa imuha, masabtan gini nimo. Tungod kay grabe ang pagpanudlo karon. Doon ay mga tao nga nagaingon, wa na siya old sin nature. Doon na po yung mga tao nga, grabe gid yung old sin nature, di gid siya makakaya, makasala gid siya. Okay? And we are in the middle. We say that we have old sin nature, and yet we are able not to sin. Why? Yun sa gaya na sa Dios imo old sin nature, gi-render inoperative. Okay? Render inoperative. So, 1 John 1:9, yun siya, if we confess our sins, kung atong yun siya na, isugid, no? And the word is first class condition, second class condition, third class condition if, or fourth class condition if. Unsa man to? Ang first class condition if is equivalent to the word sins. Okay? If and it is true. Okay? Ang second class condition if and it is not true. Ang third class condition if, maybe you will or maybe you don't confess your sin. Ang fourth class condition if is wala siya gigamit sa ato ang Greek Bible. Okay? It is considered fictitious but unsa man? For the sake of argument, atong istoryahan. True or not true, for the sake of argument, atong istoryahan. Pero wala siya gistoryahan diya sa Bible. Wala kay fourth class condition if nga makitaan diya. Okay? Okay, let's continue. 1 John chapter 1 verse 9, ingon siya,
kung imong isugid kana nga sala, kana nga mga sala, o atong isugid ang atong mga sala, ang atong Dios masaligan. It means, kung masaligan ang atong Dios, pwede ba nimo ingnon nga, Lord, i-remind ta ka, nag-confess na ko sa akong sin, pasaylo abaya ha? Pwede ba na siya? Kung masaligan ang imuhang Dios, kinahanglan pa ba nimo siya i-remind? Dili na, no? O ang protocol na gaingon, unsaon lang gani nimo kana nga sala? Isugid lang. Okay? Tungod kay siya masaligan, He is faithful, ug dunay hustisya. Unsa may iyang hustisya? Masaligan ang atong Dios. Okay? Oh yes, tumano niya iyang saad. Unsa iyang saad? Dunay hustisya. Unsa iyang hustisya? Kung dunay confession, dunay forgiveness. Kung walay confession, ang iyang hustisya, walay forgiveness. Abi na ako tanang sala, gibayra na. Unya ngano man lagi nga kinahanglan pa i-confess. Unsa may kalahian sa word nga redeemed o forgiven? Redemption is different from forgiveness. And payment of all the penalty of sin, the blood of Christ, is different from redemption and forgiveness. Although payment for the payment of sin enables God to redeem us from sin. Timana nato na, muna siya ang principle. Ang pagbitay ni Kristo dito sa cross mo ay naghatag sa atong Dios og kapasidad nga i-redeem kaniya gikan sa sala. Bayran kaniya gikan sa sala. Okay? Nasabtan nato na apan ang forgiveness, okay? Nakinsa ra man pud ang ma-redeem. Katurang unbeliever nga mutuo. Okay? Ang atong Dios gibayran na niya ang tanang sala. Doon na siya karoy kapasidad nga mo redeem. The problem is, ang mga tao nga dili mo to, ma-redeem ba niya? The answer is no. Not unless mutuo siya kang Jesus Christ. Okay? Tanang tao is potential for redemption. Unsa itong word nga potential? Ha? Pwede. Apan kinsa ra man gyud ang ma-redeem? Katulang ang mutuo. Okay? Now, kinsa man po ni mga tao nga mutuo? Katong gipangpili, dili na siya tinuod. No? Kinsa man ang mga tao nga mutuo? Ang pwede pa mutuo? Katong number 1, buhi, o doon na siya kapasidad sa pagtuo. Ang buang makatuo pa? Dili na. Pero kung nabuang siya, dako na ang iyang edad, dunay posibilidad nga mutuo unta siya before siya nabuang. Pero kay nabuang naman siya, wa siya nito, di na gid siya makatuo. Dunay posibilidad nga may impierno na gid siya. Kaya nga naman, wa man ta kahibaw nga doon na pa siya capacity nga mopili o dili na. Ang Dios mo inibaw ni ana. No? Ikaduha, kung ang usa ka tawo doon na siya ihingkod nga pangidaron. Si Likim, di pa ka mag-expect. Labi na si Ridso, no? Di ka mag-expect. Wadto na siya sa langit. Wa man siya kapasidad sa pagtuo. Grade 1, bisan pa grade 1. Doon na. Remember, grade 1, gistoryahan ka sa gospel, iyon ka, nituo ka. Grade 3, gistoryahan ka sa gospel, iyon ka, nituo ka. Grade 5, pangutana ka, are you saved? Do you believe sa gibuhat ni Kristo sa cross? You said, nagtuo ka. Okay? Whichever anang tulo, kung asa man gyud tinuod nga nagtuo ka, you are saved during the time. Okay? And I would consider you to be saved right now. Kaya kung wala pa, then gisayang-sayangan na din mo imong time, ug sayang kayong opportunity nga naara ka diri sa amo, unya kay unsa to? Teka lang, paano ka nito kung wa ka naminaw? Unsa pasabot, di na ka moapil og Bible study. Okay. Ready. You're saved for all eternity. Pero, inigabot nimo atubangan sa Dios, wala kay reward. And, ang imong kinabuhi sa kalibutan, you will be suffering. Okay? Suffering. Wa siguro ka mag-eskwela, kaya nga naman,
Ngano ba unsa day magtuon kag Bible makahuman day kag eskwela? I'm telling you no. Pero kung kahibaw ka sa pamaagi sa kinabuhi, kung kasabot ka sa mga prinsipyo sa kinabuhi, makahuman gyud kag eskwela ngano man. Kasabot man ka nga dili sayon ang kinabuhi. O ang imong masugatan nga adlaw-adlaw nga sirkumstansya lisod man gyud. Og dili ka magsige og reklamo unsa man ni oy. Okay? Unsay number one nga mabansin nimo karon sa mga batan-on? Ha? Reklamo. Dili choy. Bisan unsa ka choy ang tao, ang pinaka number one gyud nga mapansin nimo sa tanang mga kabatan-onan karon, puro reklamo. Unsa man ni oy. Okay? But if you understand unsa gyud ang kinabuhi, dili ka angay mo reklamo. Walay sayon sa kinabuhi. Walay sayon sa kalibutan. Madato man ka o mapobre ka, dunag yoy lisod. Sa mga dato, moingon sila unsa man ni oy. Sa mga pobre, moingon sila unsa man ni oy. Ang pangutana, asa ka na malangyod mo tindog. Ingon sa pulong sa Dios, kung asa man ka dapit, be contented. Moingon pa ba kag unsa ba ni oy? Wala na. Kay kasabot ka unsa na karon mauna. Ingon sa atong Dios, dili kaniya biyaan. Dili kaniya pasagdan. Okay? Reklamuhan pa nimo na. Ambot lang. No? Ambot lang. Now let's go back sa atong pagtuon. Since ang atong Dios masaligan man siya ug ang iyang hustisya mupasaylo siya. Now, are we clear sa redemption, forgiveness, and cleansing? What ba tanabot sa cleansing? Are we clear sa forgiveness, redemption, o payment of sin? Ang payment of sin, again, this is the principle. Ang payment of sin, naghatag sa atong Dios og capacity nga ma-redeem niya ang mga tao. Og ang tanang mga tao is, unsa ganito itong istorya ganiya? Doon na siya ay posibilidad nga ma-redeem. Nga naman, tungod kay gibayaran ni Jesus Christ ang tanang mga sala. Kinsa raman gyud ang tinuray nga ma-redeem? Katong mutuo. Okay? Ang forgiveness of sin, unsa man eh? Ang forgiveness of sin, past, present, o future, ato isgutan. Ang past, sinning, unsa man? Forgiven. Because of faith alone in Christ alone. But ang phase 2 nga sinning, past, pre-salvation sinning is forgiven because of faith alone in Christ alone. Ang karon ka save nga na hantod mamatay, unsa man ang pamaagi sa forgiveness? Confession of sin. Okay? And cleansing madawat when confession is done. Okay? He is faithful and just to forgive us our sins. And how about sa wa nimo na hibalaan? Wa nimo na confess. Cleanses us from all unrighteousness. Verse 10. There is another word, sin, here. If we say that we have not sinned, verse 10. Tanaw gud nimong Bible. Para sa inyo adi nga nasa online, i-open ninyo mga Bible, 1 John chapter 1 verse 10. Now, ganiya atong naisgutan nga ang singular nga sin, as long as dili siya verb, it is old sin nature. If the word sin diya sa Bible, 110. If the word sin in the Bible, and it is talking about singular word sin, singular sin, and it is a verb, unsa na siya? Personal sin. And if it is plural, and yet dili sa verb, unsa ganito siya? Personal sin gyapon. Okay? Singular lang ang old sin nature. Verse 10, tanaw na to diri, past. Okay? Past. If we say, okay, that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Now, unsa man na diha karon? Tanaw ang verse 10. If we say that we have not sinned, that is, aorist
It's perfect, active, indicative. The word active means kisay nagabuhat. The we. Active. Ikaw ang nagbuhat. First person. Okay? It's you who do. Ingon niya plural, we. Active, meaning kita ang nagbuhat. Indicative, tinuod. And then the word is perfect. Ano sa ganitong word nga perfect tense? Okay? Has been. Or humana. Okay? It's a completed action in the past. Okay? It's a completed action in the past. Now, yun sa 3, it's perfected action word. Meaning, if we have not sinned in the past, yun niya, we make him a liar. Nahimong mangingilad ang ato ang Diyos. Okay? Because this is in connection with verse 1, ha? Tima na ito, this is in connection with verse 1. Ngayon niya 3, if we say nga wala kita nabuhat nga sala in the past, we make him a liar. And the word of God is not in us. And His word is not in us. Verse 1 sa chapter 2, na muna yung nakapait manggod. Nganong maglisod sila og interpret nini nga verse tungod sa verse, a book, chapter, and verse. Nagtuo sila nga tungod kay nag chapter 2 siya, wala ni siya connection sa chapter 1. Murag gihiwa siya ba? Ang verse 10 sa chapter 1 ug ang verse 1 sa chapter 2 murag layo kay silang duha. In fact, duol kay silang duha. Kaya ang verse 2 nag-ingon siya, my little children, I write these things unto you so that you may not commit sin. I'm not saying, now if you tell me now nga wala ka nakabuhat og sin sa karaan, sin katong nangagi, past sinning, na makaka. Dili ka na siya tinuod. Because the number 1 production sa old sin nature is what? Personal sin. Either human good or personal sin. All of these are unrighteousness before God. So, ingon niya sa verse 2, nagsulat ko ini kaninyo mga kaanakan o mga gagmayng mga bata. Ingon niya, my little children, akong mga gagmayng anak, mga bata nga mga anak, mga wa pa nagtubo diya sa pagtuo. Gisulat na ko nila. Is this talking about little children as likin? Kisa ang gisulatan ni Apostle John ini. Gisulatan niya ang mga born again believers who are at least 10 years old above. These are not little children, by the way. Some of them are 50 years old. Uban niya are 60 years old. Okay? Most of them are above 20. But gitawag ni Apostle John og little children. Okay? Little children. Why? Because he considers them children because of the issue of sin nature and personal sinning. Are we clear? Naklaro ba nato? Now, verse 10 sa chapter 1, unsay ang gingon dito? If we say that we have not commit any sin in the past, because it's perfect action word, it's a completed action in the past. Unsa may ingon niya? We make him a liar. And the word and his word is not in us. Verse 1 of chapter 2. Okay? Now this is now interpretation, by the way. Because if you don't understand ini nga mga butang, it is a guaranteed condition or experience nimo that you will really believe nga either sa duha. You will believe nga doon na kapay old sin, you will believe nga wala kagayoy kadaugan sa pagpakasala, makabuhat yung kagsala, or either you will believe nga wala kanay kapasidad mo buhat og sala. But we believe in the middle. We believe that we have sin nature and we have the capacity to overcome personal sin. Muna siya ang concept nga nato ang gisgutan. Verse 1 ingon niya, my little children, gisulat na ko ni diha kaninyo, alang kaninyo, ngadto kaninyo, nga naman, aron nga dili mo magsala.
Ug ingon niya, naapan kung magsala man gyud, do na kitay unsa man mga tubang kanato. The advocate. Kisa ng advocate? An attorney. Kisa may atong attorney? Jesus Christ, who is righteous. Okay? The righteous advocate. Okay? Now, how is it that Jesus Christ become a righteous advocate? Because He is a perfect human being, died on the cross, paid all the penalty of sin. Okay? So, are we clear niya ng mga butang? So, verse 8, talking about sin nature. Verse 9, we will wrap up. Huh? Tabuni gamay ya. Now, ato ni siyang i-conclude. Ato ni siyang i-conclude. Okay? We will conclude sa atong pagtuon karon. So verse 8, unsa nang sin diha? It's noun singular talking about old sin nature. Verse 9, noun plural talking about personal sin. Verse 10, what? Perfect action word. It means nga it's sinning in the past. Okay? It's a past sinning activity. Ang verse 1 chapter 2 is action word, sin, singular, talking about personal sin. Aron nga maprotektahan ang usa ka believer nga dili na siya magbuhat og sin. Gisulat na mo ni kaninyo mga kaanakan aron nga dili na mo magpadayon sa pagbuhat pa og sala or aron dili na gyud mo makasala. Now, we will stop now and atong balikan na siya next Sunday. Okay? We will close. Father, once again, we bring back to you all the glory and honor. We have brown out, Father, nga nahitabo for about 20 minutes, but imo kini amahan nga gibalik dayon, and we thank you for that, Lord. Even so, Father, karon nga kabuntagon, we acknowledge that everything among gitunan karon will give us all the capacity to think about every situation nga pwede amahan nga mag-cause kanamo into sinning. Temptations, Father, nga maka-cause kanamo into sinning. But we pray, Father, that we will remember that the old sin nature has been rendered inoperative because the old man has been pronounced dead almost 2,000 years ago dito sa cross retroactively. So base ni ini amahan, pwede na mo matugyan ang kagalingon dili na sa karaang pagkatao ngadto sa pagpakasala apan ngadto sa kanimo amahan nga mahimo kining instrumento sa pagkamatarong among mga lawas dinha sa bagong pagkatao. Gibalik ta mo kanimo pagpasalamat ug ginadaig kanamo. Amen.